Digong at hanggang ngayon ginagamit yon. Pati si Bongo nang masangkot po dito, ang depensa niya, wag niya kayong maniwala kasi I hate drugs. Ganon. Cover lang mga kababayan palayo ng previous administration. So lumalabas, yung previous administration mga kababayan, sila mismo yung sindikato. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi mga kababayan ni Congressman Romeo Acop, sa pagpapatuloy ng Quadcom hearing kahapon, nabodolan niya tayo. Is referring to the war on drugs ng previous administration na lumalabasan niya, cover lang mga kababayan yung war on drugs ni Digong. Pero lumalabas sila mismo ang sindikato ng droga. Ayan ba yung sabi niya? Sabi diyan, nabodol tayo, Digong-led crime syndicate na booking sa Quadcom. Ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise. And it would seem at the center of it is former President Duterte. So sa investigasyon po ng Quadcom, lahat ng krimen na nangyayari sa ating bansa during the previous administration, lalo na po yung droga, yung nasa likod mismo yung dating Pangulong Digong. So lumalabas yung I hate drugs niya na laging sinasabi. Cover lang niya mga kababayan para hindi po halata. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin mga kababayan yung ating kwento na talagang nakakapanindig balahibo na revelasyon na diskubre na uncover mga kababayan sa investigasyon ng Quadcom. Yan si Acop mga kababayan. So, sabi dito sa report ng People's Tonight na pagtibay ng House Quad Committee na ang kontrobersyal na drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagsibling cover sa pagkakaroon ng isang malaking organized crime syndicate na kinabibilangan ng matataas na opisyal ng pamahalaan na sangkot sa malawakang katiwalian at pakikipagsabwatan sa mga sindikato ng droga. So wala tayong kamalay-malay mga kababayan na yung I hate drugs ni Digong at hanggang ngayon ginagamit yon. Pati si Bongo nang masangkot po dito, ang depensa niya, wag niya kayong maniwala kasi I hate drugs. Ganon. Cover lang mga kababayan palayo ng previous administration. So lumalabas, yung previous administration mga kababayan, sila mismo yung sindikato.
lumalabas mga kababayan, narco-state na pala tayo dahil po sa sa pamamahala ni Digong sa ating bansa bilang Pangulo. Yan po ditong sabi ni Congressman Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop, Senior Vice Chairman ng Quadcom. So sabi dito sa balita, lumitaw sa initial findings ng Quadcom na si Duterte at ang kanyang malalapit na kaibigan ay nakinabang sa operasyon ng iligal na droga kung saan sila di umano tumabo ng bilyong pisong halaga. So sabi niya kahapon, mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom kagabi pala kasi hanggang gabi. Umaga hanggang gabi po yung hearing. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya, ay halal ng taong bayan, sabi ni Acop. Ayon pa sa kongresista na sa halip na pagsilbihan ang mamamayan ng tapat, inabuso ng mga tauhan ng Administrasyong Duterte ang kanilang kapangyarihan upang palakasin ang kanilang politikal at personal na influence sa pamamagitan ng pag-aasik ng takot at pangamba sa mga kalaban nila sa politika. O di ba mga kababayan, kagimbal-gimbal? At yung isang witness nila, yung isang self-confessed fixer sa Bureau of Customs, si Tugaba, itinuro mismo si Pulong Duterte po. Pulong Duterte, leader ng Davao Group, sabi po ni Taguba pala. Ganon katindi, mga kababayan. Mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento tungkol sa naging testimony ni Taguba. So sabi dito sa balita, it is most unfortunate, Anya, however, that the sword was used to stab and slash the very people it swore to protect. We the people in the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod nila ang bayan natin ng droga at kumita dahil dito, sabi ni Acop. Pang-cover lang po yung I hate drugs. Yung droga pala, lumabas sa Quadcom investigation. Yung pamilya niya mismo, yung nagbibenta. So sabi dito sa report ng People's Tonight, kabilang sa mga idinawit na mga testigo na humarap sa Quadcom, si dating Intelligence Officer Colonel Eduardo Asierto ay sina Senator Bongo at dating Philippine National Police Chief, subalit ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa na mga umano'y protektor ng mga drug syndicate sa bansa. Sabi ko kanina, si Bongo ginagamit din yung pamosong linya ng kanyang amo na si Digong, I hate drugs daw. Pero lumalabas po sila mismo, mga protektor at mismong sangkot sa droga. Itinuro din mga kababayan ng testigo si Pulong bilang leader ng Davao Group. Yan sabi rito, walang alanganin na pinangalanan ng dating customs fixer na si Mark Taguba, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte bilang leader umano ng Davao Group na sangkot sa 6.4 billion pesos na illegal drug shipment na pinalusot sa Bureau of Customs noong 2017. Si Taguba mga kababayan, nagninegosyo din sana sa Bureau of Customs. Ayon, nadamay pa siya mga kababayan. At siya yung nakulong. So sabi rito, nang tanungin ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V sa Quadcom, hearing ng Kamara nitong Huwebes, kung normal na napag-usapan ang pamumuno umano ni Pulong Duterte sa Davao Group, sumagot si Taguba, yes po, Your Honor. Yan yung tanong ni Ortega. Sino masasabi mo na head or leader ng Davao Group na to? So sabi ni Taguba, well, tingin ko po si Paulo Duterte. So nakakapanindig balahibo mga kababayan yung mga revelasyon. Kahapon hanggang kagabi sa Quadcom hearing. Isa pang witness ang nagturo kay Digong. Sabi dito sa report, Digong, Michael Yang, idinawit sa 2004 Domoy Shabulab raid. Yan yung sabi ni Jed Pilapilsi
sa kanyang sinumpaang salaysay. Yan po si Jed Pilapilsi, siya yung nagsabi. So sabi rito, sa kanyang sinumpaang salaysay na isinumite sa pagdinig ng Quadcom, sinabi ni Jed Pilapilsi na ang pagkakadiskubre ng mga otoridad ng Shabu Lab sa Dumoy ay natulong sa misteryong pagkawala ng kanyang mister na si Alan C., na itinuturong may-ari ng bodega kung saan natagpuan ang clandestine Shabu Laboratory at 300 million siguro, walang nailagay na 300 milyong halaga ng illegal na droga. So sabi niya, natuloy din ang police operation sa pagkakakulong ni Jed hanggang ito ay mahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo, sabi dito sa balita. Ikuininto rin ni Jed ang mga nakakaagimbal na insidente noong December 31, 2004 kung saan kinumpronta siya di umano ng nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte matapos mabuking ang Shabu Lab. So sabi po ni Jed, ako ay nagtaka at nagulat at dahil dito tinanong ko si Mayor Duterte kung mayroon po bang kasalanan ang asawa ko sa kanya. Inulit lang ni Mayor Duterte na basta galit na galit ako sa kanya. Anya. Yan mga kababayan yung sabi ng witness na si Jed Pilapilsi. Ito yung pagtatanong po ni Congressman Abante, Benny Abante. Taga saan po kayo? Taga Surigao del Sur po. Oh, yung mga Pilapil taga Surigao. Opo. Okay. Kasi mayroon akong mga kamag-anak na Pilapil sa Bicol. Oo. Sinabi nyo, nung December 31, 2004, ay tinawagan po kayo ng asawa nyo, si Alan C. Opo, Your Honor, kasi nga, nag-usap kami na magkita. Anong napag-usapan nyo? Tinawagan niya po ako kasi supposedly nga magkita kami sa SM dahil ipapasyal namin yung anak namin. Nagkataon po na tulog siya nung mga 3 p.m. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya na lang kasi tulog na tulog yung bata. Kaya hinintay ko na magising yung anak namin. So siguro mga 5 p.m. Ilan po ang anak nyo? Isa lang po. Okay. Tapos nung 5 p.m. kaya lalaki siya, lalaki? babae po. Ilang taon na siya? Actually, nung iniwan ko siya, 3 years old pa lang. So, 20 years na po ako, 23 na po siya. Okay. Nasaan po siya ngayon, anak? Nandito po, sa Manila po. Sa Manila. Okay. Nagpunta pa kayo sa SM? Opo, pumunta po ako mga 5, alas 5 na po ng hapon. Nagmadali ako kasi nga 5 p.m. na yon. Tapos, nung pagdating ko sa SM, nalaman ko na mga 6:30 mag-close na pala. Almost 6, dumating ako doon. So, nung pag-park ko ng sasakyan, tinawagan ko agad siya kasi nga magkikita kami doon. Ang nangyari, hindi na siya sumasagot. So, nagmadali ako ng tawag, nagpaulit-ulit ako nag-dial kasi kailangan ko nga siya na magmadali kami kasi wala kaming bigas at that time. Kailangan kong bumili ng bigas kasi yung katulong namin nakalimutan niya. So ngayon, hindi man talaga siya sumagot. Pumunta ko sa Gloria Maris kasi wala kaming ulam, magbili na lang kami. So yun sa shortcut, hindi talaga kami nagkita. Umuwi ako ng bahay. Pagdating ko doon kasi nandun yung mother-in-law at saka father-in-law ko galing China. Naiwan sila sa bahay. Anong oras kayo umuwi ng bahay? Siguro kasi natapos ako sa SM mga 6:30, siguro by mga 7:30 nasa bahay na po ako, nakabalik na po ako. Pagdating ko po doon, inanap ng mama niya, yung parents niya, bakit daw hindi ko kasama si Alan. Sabi ko po, hindi ko siya nakausap, wala. Pilipino po ba si Alan o Chinese? Ano po, Your Honor? Pilipino ba si Alan o Chinese? Chinese po. Chinese, hindi siya Pilipino? Hindi po. Okay. So, anong pagkakilala niyo sa kanya? Matagal na kayo mag-asawa nung at that time, nung December 31,
2004. 2004, matagal na ba kayo mag-asawa? Hindi po, kasi 2000 lang po kami kinasal, July. So, parang almost mga 4 years and 4 months pa siguro, mga ganyan. Okay po ba ang buhay nyo? Maganda ba yung pamilya nyo? O ano po ba kalagayan ng buhay nyo? Sawa ng Diyos, okay naman po kasi nga, businessman naman po siya. Maayos naman, kaya lang, ito nga ang realidad dahil na sinuway ko yung mother ko nung nag-asawa na ako. Naging battered wife ako. Opo. Paano ibig sabihin ng battered wife? Nananakit po siya kasi... Si Alan C. Opo. Sinasaktan ka. Opo, Your Honor. Siguro nga ito yung pinaka-biggest mistake na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi sa pag-disobey ko, sa parents ko. Pero kahit sinasaktan ka, mahal mo pa rin yung asawa mo. Ganun po, Your Honor. Tsaka hindi ako pwede magsumbong kasi nga, kagustuhan ko, parang sa pride ko rin, ayaw ko na mapahiya ko sa family ko kasi tinunod ko man yung gusto ko. Hindi mo siya hiniwalayan. Hindi ka miwalay sa kanya. Nag-attempt po ako nung mga buntis pa po ako at that time, mga siguro mga 7 months. Nag-attempt ako na gusto ko siya na layuan. Pero hindi ko rin nakaya kasi yung family, parang inayos kami. Bumalik din ako. So, anong ginagawa sa iyo ng asawa mo? Ibig sabihin ng battered wife, binubugbog ka ba niya o... Opo, yung may instance talaga na muntik ako namatay. Yung na-hospital ako sa Davao Doc. Yun ang na pinaka-worst. Dahil nga nagkaroon ako ng hindi ko maintindihan kasi baliktad yun, Your Honor. Yung itong floor nasa taas, yung sa taas hindi ako makakain tapos hindi ako makatayo. So parang natakot man siya. Pinadala niya ako sa ospital. Pinatingnan niya ako dun sa yung neurologist ba yun? Parang yun. Tapos yung ba'y ginagawa niya palagi o ilang beses niyang ginawa sa iyo mula nung kinasal? Madalas po, Your Honor. Ang nakakaalam po yung one time talaga kasi yung mother-in-law ko minsan nagbakasyon na yun sa amin. Nakawitness siya nung sinasaktan ako. Yung mama niya talaga ang may alam. Napapagalitan naman siya pero siguro walang yung mama niya kasi mamagawa yung matanda. Ang nabanggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, ng 9:30 ng gabi, ikaw ay pinuntahan ni Mayor Duterte. Opo, Your Honor. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya as mayor nung time, at the time po na nangyari po ito. Kilala ka ba niya? Hindi ko po alam kung kilala niya ako kasi never po kami na... It's your first time na makita mo siya? Opo. Okay. So, ibig sabihin, magkaibigan yung Mayor Duterte at that time at si Alan C. Hindi ko po alam kung friends sila kasi hindi ko naman po nakita. Never ko po na nakita si Mayor Duterte at saka yung asawa ko. Mm-hmm. Hindi ko yan sila na... Ang sabi niya sa'yo, nagalit siya sa asawa mo. Opo, nung pumunta siya, yan na. Kasi hinanap niya. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, basta galit na galit ako sa asawa mo. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit? Hindi niya sinabi kasi nga, inulit ko nga siya, bakit po Mayor? Bakit may kasalanan po ba nagawa ang asawa ko? Bakit galit na galit? Kasi talagang galit siya, parang nanggigigil siya sa galit. Tapos sabi niya... Ibig sabihin, kung pinuntahan ka ni Mayor Duterte at that time, kilalang kilala nung Mayor Duterte at that time, ang asawa mo. Palagay ko, hindi kanya pupuntahan kung hindi mahalaga si Alan C. kay Mayor Duterte. Tama? Hindi ko po masabi, Your Honor, kasi hindi ko naman alam kung magkakilala sila. Ang alam ko, mayor siya, pero never ko nga talaga na nakita yan sila na or wala akong instance na nakita na... Binanggit niya sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay. Opo, at bibigyan ka ng security.
Opo, Your Honor. Mula sa RMG, CIDG, pati Task Force Davao. Yun ang Opo. sabi. Nabigyan ka ba? Opo, Your Honor. Umalis si Mayor Duterte, ilang minuto after na dumating siya. Ano yung Again, Your Honor. Umalis siya sa bahay mo, ilang minuto pagkatapos niyan dumating. Dumating siya ng 9:30, umalis siya ng anong oras? Madali naman lang po yung pag-uusap namin kasi nagtanong lang siya. Nag-usap kami dahil nga Friday kasi hindi ko yun makalimutan kasi Friday, magsa-Sabbath day na po ako pagka following day. Supposedly doon po yung Sabbath service namin sa Eden, yung resort doon sa Davao. Yung sinabi niya sa akin na huwag kang umalis kasi babalik ako sa'yo bukas. Huwag ka muna magpunta doon. Nung umalis siya, Miss Jet, dumating yung mga security. Actually, nung pumunta po siya, Your Honor, marami sila eh. Marami siyang kasama. Marami sila. Kilala mo ba yung ibang kasama niya? Wala akong nakilala kahit isa doon, maliban sa kanya. Wala siyang kasamang anak niya? Sino man? Vice Mayor? Konsehal? Wala po siyang kasama? Hindi ko, wala talagang nakilala doon. At saka madilim din yun. Yung time na yun kasi mga 9:30 na yun. Madilim yung hindi ko masyado na yung mga mukha ng mga kasama. Pero marami talaga sila. Siya ba yung nagbalik kinabukasan sa pangako niya? Hindi siya nagbalik. Hindi na siya bumalik. After several hours, binanggit mo na ang isang kaibigan mo ay tumawag sa iyo. Nagtawag O po. tumawag sa asawa mo. Anong ibig sabihin nun? Ito, hindi ko talaga ma-sure kung sa akin na cellphone o sa asawa ko. Kasi nga, yung cellphone ng asawa ko, pag hindi siya sumagot or naka-off, magda-divert po sa akin. Mhm. So, nung time na tumawag yung kaibigan niya, kalimutan ko na yung pangalan, matagal-tagal lang, 20 years na po. Kasi, nung tumawag siya sa akin, Nakausap mo siya? opo, nang pagsagot ko, so siyempre, kilala niya, babae ang sumagot, so ako yon. Nung pagsagot ko, sabi niya, Mrs., buksan mo television kasi, yung Dumoy ni Raid, nandun asawa mo, nandun si Alan, may namatay doon, may mga namatay. Parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kasi alam ko may nakarenta doon yung bahay ko. Sabi ko, hindi, may nakarenta doon. Sabi siya, hindi, buksan mo television. May bahay ka doon? Actually kasi, Your Honor, yung Dumoy na property is nakapangalan po sa akin. Nakapangalan sa'yo? Opo. Ang Dumoy property? Opo. Yung pinagganapan ng krimen? Opo. Yung narintahan ni Alex Kim, nakapangalan yun sa akin. Meron nga kami yung contract of lease. Gaano kalayo yun sa Arlene apartment? Saan ka nakatira? Medyo malayo po, Your Honor, kasi Toril yun, yung apartment namin, nasa lang yun sa Agdao. So malayo-layo. Ibig sabihin, Turilyong Dumoy, yung Arlene sa Agdao. Sa Agdao, Which malapit. is how many hours away? Mga 30 minutes o 1 hour? Hindi naman siguro maabot ng oras. Okay. Ang nabanggit mo, noong January 1, 2005, inimbitahan ka ng PTEA sa kanilang opisina. Nagpunta ka, di ba? Sa PDEA, opo. Okay, PIDEA, oo. Kilala mo ba yung PIDEA ang nakipag-usap sa'yo? Hindi ko sila kilala nung una kasi wala akong kilala doon kahit isa sa kanila. Okay. Nakilala ko na lang sila nung may mga sila yung parang dito, mga sa pangalan. Kaya nakikita. Sino po ang PIDEA na nakilala mong kumausap sa'yo? Na in-interview ka? Una yung si Monte de Ramos po. Sino po? Monte de Ramos, namatay na po yun, Your Honor. Ang alam ko. Namatay na. Opo. Anong kinamatay niya? Base lang po sa sinabi sa akin kasi before po siya namatay, nagpunta pa yun ng jail. Parang heart attack yata. Hindi ko talaga sure, pero Heart yun attack? lang. Opo, yun lang ang sinabi Hindi po sa siya namatay sa pakikipaglaban. Hindi ko talaga sure kung pero ang sabi na daw siya, na heart attack. Sino pa ho ang nakausap mo niyo sa PIDEA? Yung si nakilala ko na yun, si Val Carillo. Val Carillo. Opo. Ang kanyang apelyido ay Carillo. Opo, Your Honor. Siya po ba'y buhay pa? Wala na talagang balita, Your Honor. 20 years na nga po ang dumaan. Hindi ko na alam, hindi ko na nga kilala siguro kahit mga mukha nila. Hindi ko na matandaan. 20 years. Alright. Sino po itong si Alex Kim? Yan po yung nag-rent ng namin, yung bahay namin. Ano po ang kanyang relasyon kay Alan C?
Actually, first time ko lang talaga na nakita si Alex Kim, pinakalala sa akin ng asawa ko. Sabi niya, mag-rent nga daw kasi mag-open daw sila ng business. Yung sa Dumoy. So, Yun. business partner po siya ni Alan. Hindi ko alam kung business partner sila, pero ang sabi niya sa akin, mag-open ng business si Alex Kim. Yun ang sabi niya. Ito ba si Alex Kim ay Chinese din o Pilipino? Hindi ko maintindihan yung nationality niya, honestly, kasi nga, marunong siya mag-Korean, marunong siya mag-Japanese, marunong siya mag-Chinese, marunong siya mag-Tagalog. Eh, hindi ko alam kung Korean, Chinese ba siya o ano. Kasi nagtaka nga ako, kaya nalaman ko, kasi nagyabang siya. Salita siya ng Korean, sabi ko, ay, parang matalino siya. Sabi ko, bakit ang dami niyang alam ng mga languages? Marahil kaibigan din ito ng the then Mayor Duterte, si Alex Kim, correct? Hindi ko po alam, Mayor. Hindi ko po alam na si Mayor at saka siya magkaibigan. Kasi nakita ko lang po si Alex Kim nung pinakilala nga ni Alan, nung asawa ko, na magre-rent siya ng bahay. Ito namang si Hong Ming na may-ari ng DCLA Plaza. Ito po bang DCLA Plaza nasa Davao po. Davao Your- City mismo? Opo, Your Honor. At ang may-ari ay si Hong Ming. Opo, yun po ang pagkakilala ko sa kanya, Hong Ming. Kasi yun ang tawag ng asawa ko, Hong Ming. So ito yung ano yung full name niya? Honestly, Your Honor, hindi ko kilala kung ano talagang pangalan niya. Kasi nga, pag yung asawa ko, sabi, magpunta tayo kay Hong Ming kasi nga may display area kami doon sa mga mattresses, yung foam. Hindi kaya itong si Hong Ming ay si Michael Yang din? Sapagkat si Michael Yang nagsasabing siya ang may-ari ng DCLA Plaza? Honestly, ito, Your Honor, pinakita sa akin yung picture kasi may sa akin na yung friend ko, sabi niya, alleged, yung asawa mo na ungkat na naman yung kaso nyo kasi si Michael Yang, kilala mo si Michael Yang? Sabi ko, hindi ko kilala yan si Michael Yang. Sabi niya, yung may-ari ng DCLA, sabi ko, ang pagkakilala ko sa may-ari ng DCLA, si Hong Ming, hindi ko kilala yung Michael Yang. Therefore, dahilan dun sa usapang yan, nakita mo ngayon na ang may-ari ng DCLA na Hong Ming ay si Michael Yang din. Nakita ko yung picture. Opo, siya po yun. Meron ba kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming o ni Wala. Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin kanina. Yung Pwede bang ipakita natin ang picture ng Michael Yang? Palagay ko, makikita mo kung sino siya. I-flash natin po ang picture ng Michael Yang. Matagal na bang kaibigan ni Alan C. si Hong Ming? Hindi ko po masabi, Your Honor, kung matagal na sila na magkakilala. Kasi nga, Pero nagpupunta Kami. si Hong Ming sa bahay nyo. hindi siya nagpupunta. Kayo nagpupunta Kami sa ang kanya? pupunta doon kasi nga may display area kami doon sa kanya. Okay. Opo. So, ilang beses kayo nagpupunta ron sa isang linggo? Hindi naman palagi, not frequent, but siguro sa mga isang buwan, minsan once or twice ganyan. Pero hindi ko siya masyado nakakausap kasi pag pupunta kami doon, sila nga ang nag-uusap. Dahil ako, di ba meron siya mga tinda, yung mga damit. O di kilala mo yung Hong Ming. Nakita ko siya, for Your Honor. So, andito na ba yung picture ni Michael Yang? Ipakita natin kung yun nga. Yan. Ayan. Siya Opo, ba yun? Your Honor, siya po. Siya. Therefore, tinuturo po dito, Mr. Chair, na itong si Hong Ming ay si Michael Yang. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng Mayor Duterte nang siya ay naging Pangulo? I'm sorry po, Your Honor, pero wala na po akong alam na ano pala siya. Yung economic advisor. Opo. Opo. Pero nabanggit niyo, economic advisor. Opo, ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyan economic advisor. Kasi alam ko, pure Chinese siya. Sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa niyo? Yung mga pideya po. Pideya mismo. Opo. Ang nagsabing drug lord ang asawa ninyo. Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Yang drug lord. Never po napag-usapan si Michael Yang nung time po na kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan na rinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang.
narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo na dawit yung pangalan ko. Pero wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo. Wala po akong alam, Your Honor, kasi nga yung As buhay. in talagang wala. Wala po. Maliban na lang po siguro sa mga bagay na katulad yan, magsabi siya, o bibili ako ng property, pirmahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako. Nabanggit mo sa yung affidavit na kung ikaw ay ini-interrogate ng PIDEA, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito po, Your Honor, yan ang honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nagano ko ng galit sa PIDEA. Kasi nga, nung in-invite ako, I never thought na yung statement ko pala na sasabihin ng mga sagot ko, doon din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para makasuhan kami. Kasi nagsasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos, nagulat na lang ako pagdating doon sa yung nag-hearing na kami. Katulad nun, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before yan, before na-occupy ni yung ngayon Michael Yang, ni Hongme, si Alex Kim, yung bahay kasi kailangan pa siyang ayos. So, sabi ng asawa ko, magbili ka ng, kasi mainit doon yung sa window. Ito, nabanggit mo na pinafabricate. Opo, yun po ang totoo yun. Ang mga salita mo. Opo. So, pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng PIDEA ang mga salita. Ito po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy. Hindi pa po yun na-occupy ni Alex Kim. Nagtaka ko pagdating doon sa statement, sinabi nagdala ako ng karton-karton ng mga chemicals. Nagdi-deliver ako doon. Kasabwat daw ko sa yung drug operation ng asawa ko. So, Okay. yun ang pinakaano ko na natatandaan ko sa ngayon, Your Miss Honor. Jed, kilala mo ang direktor ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagkaharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Pakitayo, tumayo ka lang. Kapag nandito siya tingnan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka. Tingnan mo maigi. Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nakipag-usap sa'yo, ang director po ng PIDEA at that time ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala nyo na po siya? Opo, Your Honor. Sino po siya? Medyo tumandaan na po siya kasi parang ko muna. Pakituro nyo nga pa kung sino, kung nakita nyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil Kasi pa 20 nag-iba years na na yun eh. Opo, kasi parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po pang tumayo kayo sandali. Pakitayo nga, Miss Jed, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interrogate sa'yo? Siya ba, hindi pa kita pinapaupo, siya ba ang nag-fabricate ng mga salita mo? Hindi po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos. Opo. Pero yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po, kasi siya po yung So doon. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton na mga chemical sa Dumoy. Opo, Your Honor. Oh, Mr. Wilkins, are you agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Oh, alam mo, nung inausap ka rin namin noon panay ang mo mahilig ka sa no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung kalaban ni James Bond, si Dr. No. Mahilig ka sa no So nagsasabi ka ng totoo at nag-isinungaling si Miss Jed. Is that what you're saying? Mr. Chair,
Ang investigador ko noon Is that what you're saying? Mr. Chair, can you please Will you repeat please the question? answer me directly? Answer me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? Ano ba yung question ko? 1 minute suspension. Na-blood si Benny Abandi po. Alam ko na. Balik na. Talagang tumatanda na tayo, no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang sabi ni Jed Pilapil, dinala siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag-i-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yun, Ms. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya, si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ako na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos, tinanong mo ako ulit na yung... Kasama niya. Kasama ba niya? Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually isa siya sa mga sa akin po, nag-interrogate. Aha. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam, pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your Sa Honor, korte? hindi ko po alam kung ano po. Kasi nga, Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang ka. actually, ayoko na nga sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PIDEA. Kasi parang, kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko. I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi, masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na, basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, before yun, nag-waiver pala ako, pina-waive ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako, dahil makasuhan daw sila ng illegal detention, dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. O dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. Baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero Sabi hindi. ng lawyer mo. Opo. Sino po ang lawyer niyo nang sabi niyan? At that time po, si Atty. Zulueta po. Ano po siya? Saan siya nag-law lawyer? Parang dito. Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos So noon, bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro, Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam na mga ganyan. Siguro lang, takot din ako at the time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PIDEA ng illegal detention. So, Mr. Director Wilken, can you please explain that to us? Inyong kinasuhan si Miss Jed, na-convict po siya at nakakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo doon? Mr. Chair, 3 months yung surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jed Pilapil-C, siya yung namimili ng mga equipment, freezer, water circulating vacuum pump.
siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footages kami na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. Chair, the case has already she was convicted in court and she was upheld by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for 3 months, imposible hindi alam ni Jed at ni Jong Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Dumoy. That's impossible, Mr. Chair. Ano po masasabi niyo ron, Ms. Jed? Sabi ko nga po, Your Honor, napatawad ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero pinaglaban nga namin, kung pwede nga lang siguro, sa Honorable Court na to, ito sa Quadcom, pwede nyo naman po mabasa yung lahat ng ano, kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva, na dininay ko si Alex Kim, never po na nag-deny ako sa kanya dahil nga siya yung lessee ng property ko. At nakarecord yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin, hindi ko siya kilala? Nagpirmahan kami. Matagal na kasi yung kaya palagay ko wala na yung mga records. Ano po? Ayan mga kababayan ng mainit na Quadcom investigation. O ngayon, doon tayo sa statement mga kababayan ni Akop na sabi niya nabudol tayo. Si Digong daw mismo mga kababayan ang nangunguna ng crime syndicate. Ito siya mga kababayan, pakinggan natin. So, pagtiyagaan nyo na po ako. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o Season 2, kumbaga, ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ng mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak na galit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs
begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng syabong ipinasok, 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial, metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018. Parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, di umano. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba, gaya ng sinabi niya sa atin, dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayon naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan. Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system, a crack in the Bureau of Customs, ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others, to push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Papaano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer
a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Asierto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim and Mr. Johnson Ko, ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation side at si Mr. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kompleto from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte. And itong si Johnson Ko naman is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Yang, as it would appear, started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa 2 container vans na dumating sa Davao, which Michael Yang and a certain Panther received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse na nire-rent ni Alan C. At this time, Michael Yang's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay ang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy raid. 6 na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari ng warehouses at laboratories na ni-raid. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma-account kung ano po ang nangyari sa mahigit 10 pang na-aresto ng mga Chinese sa raid na yon. Mahalaga po itong Dumoy raid na ito dahil ayon mismo kay former President Duterte, in a recent interview, inubos daw niya ang mga sangkot dito. Later on in 2005, affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bukidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn its lesson from the tragic Dumoy incident because after 9 years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time when the close relationship of Michael Yang to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. From receiving shipments of precursors
From the ports and transporting them, malayo na ang narating ni Michael Yang. He eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs and evolved into a facilitator of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Acerto ang operation ng Michael Yang and Alan Lim. In fact, nireport niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Ang malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito, na baon sa limot hanggang naungkat muli dito sa Quad Committee. Bakit kaya ganon at parang hindi nilang pinansin ang isang report tungkol sa isang malaking drug lord? At this juncture, we wish to emphasize na itong si Michael Yang ay malalim ang pagkakatali sa Davao City. Isa sa kanyang kumpanya, DCLA Company Incorporated, operates the DCLA Plaza Shopping Mall na nireport din na may activities and transactions concerning illegal drugs. Huwag po nating kalimutan na sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State, which constructed Clark Majestic World, where 2 Chinese nationals were arrested for kidnapping a Chinese and a Vietnamese national. Yan pong mga usapin na yan ay nakakabit naman sa Pogo. Si Acerto ang unang nagbanggit ng koneksyon ni Michael Yang. Pero imbis na umaksyon o mag-imbestiga pa na mas malalim, former President Duterte resorted to threatening the life of Colonel Acerto. Akala ko ba war on drugs tayo? Anong nangyari? The reports relayed to us by Colonel Acerto only support the participation of several high-ranking officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course Alan Lim, Michael Yang, Li Wenxiong, Johnson Chua, and Yan Yishu. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Acerto. Inuulit ko po, walang nangyari. Nariyan din po si Arturo Las Cañas, a self-confessed former original member and hitman of the Davao Death Squad and a retired police intelligence operative and investigator. Unang lumutang ang pangalan niya sa mga investigasyon noon sa Senado noong taong 2017. Una, sabi niya walang Davao Death Squad. Ngunit binago niya ang kanyang mga binitawang statements sa Senado at agarang itinuro si former President Duterte. Sa kanyang 186-page affidavit na nakita rin ng Quad Committee na kwento ni Las Cañas ang tungkol kay Mr. Duterte at mga taong lagi niyang kasama, whether it be about drugs or about kill orders. Nagtatandem po ang usapin ng droga at ang extrajudicial killings or EJK. Incidentally, in his affidavit, Las Cañas recounts the infamous Dumoy Laboratory. Ibang tao ang nagsabi, ngunit pareho ang kwento nila. The most compelling point of the narration was the fact that Las Cañas and company supposedly received 500,000 pesos from former President Duterte himself after 11 Chinese nationals who were Shabu Laboratory chemists and workers were killed. Maaalala po natin na inamin din ni former President Duterte na inubos niya daw ang mga ito. Bakit kaya pinapatay ni former President Duterte ang laboratory chemist
and workers na isang Shabu laboratory. Is this not a story that just seems all too familiar? As early as 2004, former President Duterte had already been issuing kill orders to those involved in the drug trade. All for the purpose of what? Eliminating these people in the name of drugs or in the name of competition? Whatever the reason, patay pa rin po sila. Just like Colonel Asierto, Las Cañas also makes the connection between Michael Yang and the Dumoy Laboratory. Las Cañas goes beyond the events that transpired during the raid of the Dumoy Laboratory at pinapakita pa niya na si Michael Yang ang naging employer ng mga Chinese nationals working as chemists and workers in the laboratory. Las Cañas also mentions a certain Alan C., who was one of the Chinese nationals apprehended and later killed. Does this not sound familiar? This is just like the tale of two shipments, two separate yet parallel incidents tied together by the same personalities involved. Maaalala din natin na nabanggit ng isa pang resource person ang pangalan ni Michael Yang. Looks familiar. This web of connections among Michael Yang and his associates was presented by PDEA in one of our Quadcom meetings. Dito ay makikita natin ang connections ni Michael Yang with Alan Lin, Rose Nono Lin, Johnson Ko, Hong Jiang Yang, Eddie T. Yang, Willie Ong, all of whom have been the subject of our investigations before the Squad Committee, connected by corporations like Piley Holdings Corporation, Piley State Group Corporation, Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, and more importantly, Empire 999 Realty Incorporated. Empire 999 Realty Corporation was discovered bago pa man lang binuo ang Quadcom. A corporation owning a warehouse in Mexico, Pampanga, where 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos was discovered. The shabu entered the country through the port of Subic and was later on delivered to a warehouse owned by Empire 999. Madami at paulit-ulit na ang lumilitaw na koneksyon ni Michael Yang sa business ng droga. Pero nakapagtataka rin, sa gitna ng isang state policy called the War on Drugs, where thousands were killed, kahit sabi-sabi lang ang basis, wala pa rin nakakagalaw against Michael Yang. In contrast, naging maunlad at successful pa ang lahat ng kanyang businesses. We can all recall the Farmally scandal that made headlines nationwide. We find ourselves with Michael Yang yet again at the center of this Farmally scandal. Again, I will let these headlines speak for themselves. Key Farmally officials such as Wang Chuyen and Lincoln Ong were also quick to point fingers to Michael Yang as the financier and guarantor of the Farmally operations. The personalities we have discussed warned us very early on ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Pero ang mga warning na ito ay hindi natin narinig. They were drowned out with noise and systematically silenced and discredited. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities
in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga at kumita sila dahil dito. Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Colonel Asierto, Mr. Jimmy Guban, Mr. Las Cañas, and Mr. Taguba have all bared their stories before the Squadcom, and it is through our combined efforts, through their stories, and our interpellations where we discovered common personalities that seem to just be consistently present in all the narratives. But what do we make of the war on drugs? Konting silip para sa ating mga kababayan. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in the drug trade. More specifically, the local manufacturers. Let us remember, ang key feature ng war on drugs ay ang reward system. Every kill is compensated, and the bigger the catch, the higher the video. Colonel Espinido even adds that awards could go as high as 100,000, and that the system at that time was known to all policemen. It was such a strong but perverse incentive to play along with the war on drugs. The existence of the reward system is not denied. In fact, ipinagmayabang pa ito ni former President Duterte at ang kanyang mga alipores. This reward system has long since existed in Davao and was transposed in the national scale noong taong 2016. Evidently, this reward system caused the systematic killing of operators of drug laboratories and chemists and those distributors who source their product from these local manufacturers. Ano po ang benefit? Open season na po for drug importers. Ang masama, isa itong naging ugat ng extrajudicial killing. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry
at sisiguraduhin po namin ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit ang mga kaganapang ating natuklasan. Sa darating na taon at sa mga susunod na Quadcom hearings, tatalakayin po natin ng mas malalim ang usapin ukol sa droga dahil sang-ayon naman po tayo, salot po ito sa lipunan. We will leave no stone unturned. Maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na taon. Nakakapanindig balahibo po mga kababayan. So tuloy ang investigasyon ng Quadcom next year. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.